Mayroong malaking pagbabago na nagaganap ngayon sa Middle East matapos magsagawa ang Israel Defense Forces o IDF ng pinakamalalim nilang operasyon sa Lebanon sa loob ng mahigit 26 na taon. Sa huling bahagi ng May hanggang June 2026, mas pinatindi ng Israel ang kanilang pag-atake laban sa Hezbollah upang pahinain ang kanilang lakas militar. Dahil dito, nagkaroon ng matinding pangamba sa ibang bansa na maaaring mauwi ito sa mas malawak at hindi na mapipigilang digmaan sa rehiyon. Ang pangunahing target ng pag-atake ng IDF ay ang makasaysayan at mahalagang Beaufort Castle sa Timog Lebanon. Matatagpuan ito sa mataas na burol, kaya napakahalaga nito sa labanan. Noong May 31, kinumpirma ng Israel na nakuha ng kanilang Golani Brigade ang kontrol sa kuta matapos ang ilang araw ng matinding bakbakan. Ang pagtataas ng bandila ng Israel sa ibabaw nito ay senyales na kontrolado na nila ang isa sa pinakamahalagang posisyon sa lugar. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang Beaufort Castle ay hindi lang isang lumang makasaysayang gusali. Ito rin ay isang mahalagang pwesto na nagbibigay ng malawak na tanaw sa hilagang Israel at Timog Lebanon. Sa loob ng maraming taon, ginamit ito ng Hezbollah bilang lugar para magbantay at maglunsad ng mga pag-atake laban sa Israel. Nang mapasa kamay ito ng IDF, nawala ng mahalagang vantage point ang Hezbollah, kaya mas nahihirapan na sila ngayong makita at bantayan ang galaw ng mga tangke at sundalo ng kalaban. Hindi natapos ang operasyon sa pagkubkob ng kastilyo, dahil inutusan ng IDF ang kanilang mga tropa na tumawid pa sa Litani River na itinuturing na mahalagang border sa mga nakaraang kasunduan. Ang pagpasok nila sa hilagang bahagi ng ilog ay layunin para putulin ang mga supply line ng Hezbollah na galing sa kabisera. Sa paggawa ng buffer zone sa kabila ng ilog, gusto ng Israel na ilayo ng tuluyan ang mga short-range rocket at artillery para hindi na maabot ang mga komunidad ng mga sibilyan sa Hilaga. Kasabay ng matinding labanan sa lupa, muling sinalakay ng malalakas na airstrike ang kabisera ng Lebanon sa Beirut matapos ang halos 3 linggong katahimikan at negosasyon. Gumamit ang Israel ng mga fighter jet na naghulog ng mga precision-guided bomb sa Dahiye, isang lugar na kilala bilang stronghold ng Hezbollah. Ayon sa intelligence report, tinarget dito ang mga pinagtataguan ng matataas na commander at mga imbaka ng modernong guided missile. Nagdulot ng matinding pagkasira sa mga gusali ang sunod-sunod na airstrike at nag-udyok sa libu-libong sibilyan na lumikas papunta sa mas ligtas na lugar. Ayon sa gobyerno ng Lebanon, ang mga pag-atake ay paglabag sa kanilang soberanya at nagdudulot ng pagdami ng mga sibilyang nasasaktan o namamatay. Pero ayon naman sa IDF, ginagawa nilang lahat ng pag-iingat at sinasabi nilang ginagamit umano ng Hezbollah ang mga residential area bilang proteksyon para sa kanilang operasyon. Habang nagliliyab ang labanan sa hilagang border, siniguro rin ng IDF ang seguridad sa loob ng West Bank para maiwasan ang posibleng pag-aaklas sa loob ng kanilang teritoryo. Noong unang araw ng Hunyo, nagsagawa ng biglaang raid ang Yehuda Brigade sa lungsod ng Hebron. Ito ay bilang tugon sa tumataas na karahasan at mga pag-atake laban sa mga Israeli sa mga checkpoint at mga komunidad sa paligid ng lungsod. Pangunahing layunin ng operasyon sa Hebron ang pagsalakay sa tirahan ng isang pangunahing suspect na sangkot sa naganap na masaker at karaming atak sa Gas Etzion Junction. Ang naturang pag-atake gamit ang sasakyan ay nagdulot ng malubhang pinsala sa ilang mga kabataang Israel na naghihintay sa isang bus stop. Sa pamagitan ng mabilis na pagkilos ng militar, nagawa nilang pasukin ang kuta ng suspect upang kumuha ng mga ebidensya at dokumento na maaring mag-ugnay sa kanya sa mas malalaking grupo ng terorista. Sa gitna ng operasyon, isinailalim din ng mga intelligence unit ng Israel sa masusing interogasyon ang mga kamag-anak at kakilala ng suspect para malaman kung saan galing ang kanyang pera at armas. Ang mga ganitong operasyon ay madalas humahantong sa tensyon at sagupaan sa pagitan ng mga residenteng Palestinian at mga sundalong Israel. Sa kabila nito, nanatili pa rin ang presensya ng IDF sa lugar upang pigilan ang posibleng panibagong pag-atake. Ang sabay-sabay na operasyon ng IDF sa Lebanon at West Bank ay nagpapakita ng tinatawag na multi-front warfare o pakikidigma sa iba't ibang lugar ng sabay. Ipinapakita nito na may kakayahan ng Israel na maglunsad ng operasyon sa magkahiwalay na front nang hindi agad humihina ang kanilang puwersa. Pero sa kabila nito, mabigat din ang epekto dahil napipilitan ng bansa na gumastos ng malaki at nahihirapan din ang mga reservist na matagal nang nakadeploy dahil sa pagod at stress. Sa panig naman ng Hezbollah at mga kaalyado nito tulad ng Iran, mariin nilang kinondina ang pag-atake ng Israel at nagbanta ng mas matinding ganti gamit ang mga drone at ballistic missiles. Ayon sa kanila, ang pagpasok ng IDF sa Beaufort Castle at pagtawid sa Litani River ay hindi pagkatalo ng Hezbollah, kundi simula pa lamang ng mas mahabang digmaan. Nagbabala rin sila na kaya nilang palawigin ang kanilang mga target hanggang sa loob mismo ng Tel Aviv. Ang United Nations at iba pang internasyonal na organisasyon ay patuloy na sumisigaw ng agarang tigil putukan para makapagbigay ng tulong sa mga sibilyang apektado ng digmaan.
Nagpahayag ng matinding pag-aalala ang UN Security Council dahil maaring lumawak pa ang krisis at madamay ang iba pang makapangyarihang bansa. Sa ngayon, may mga patuloy na pag-uusap sa diplomatikong paraan pero wala pang malinaw na senyales na magkakaroon ng kasunduan ng magkabilang panig. Para sa mga tao sa Timog Lebanon, ang kasalukuyang digmaan ay muling nagbabalik ng masasakit na alaala ng mga nakaraang labanan na sumira sa kanilang kabuhayan at mga gusali. Muling naapektuhan ang mga paaralan, ospital at kalsada dahil sa pinsala ng digmaan, habang ang mga pamilya ay napipilitang manatili sa mga evacuation center na kulang sa tubig at gamot. Ipinapakita ng sitwasyong ito kung gaano kalaki ang epekto ng mga desisyong militar sa buhay ng mga sibilyan. Dahil sa patuloy na operasyon ng IDF, nasa isang napakasensitibong yugto ngayon ang gitnang silangan. Ang magiging resulta ng kasalukuyang opensiba, kung magtatagumpay o mabibigo, ay posibleng magtakda kung paano magbabago ang balanse ng kapangyarihan at seguridad sa rehiyon sa mga susunod na taon o dekada, habang matigas pa rin ang paninindigan ng magkabilang panig, nakatutok at naghihintay ang buong mundo sa magiging kinalabasan ng hidwaan. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga ulat mula sa labanan sa Lebanon at mga operasyon sa West Bank na hindi pa humihina o tumitigil ang mga aksyon ng militar ng Israel. Bawat galaw, airstrike at pagpasok sa teritoryo ng kalaban ay may dalang malaking panganib at maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto, hindi lang sa rehiyon kundi pati sa pandaigdigang kapayapaan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?